Dear Kap Carl, itago mo na lang po ako sa pangalang Laida. Isa po akong yaya sa Maynila. Laking Bacolod po ako, Kap. At dahil sa hirap ng buhay, ay napagpasyan ko na pumasok na yaya sa edad na 19 years old. Kap, at sa mga nakikinig, humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ko pwede pangalanan ang lugar at mga taong nakasalumuha ko kung saan ako nagtatrabaho dati. Dahil medyo sensitibo po itong horror experience ko at dahil sa maimpluwensya po kasi ang pamilyang pinagsilbihan ko. Taong 2015 inalok kami ng kumare ni Mama na pangalanan na lang natin na Patring. Habang naglalakad kami sa palengke, "Uy, kumare, di ba naghahanap ang anak mo ng trabaho?" Tamang-tama, yung pinsan ko nakasambahay dun sa Maynila, yung amo nun naghahanap ng yaya para sa anak niya. Wika ni Aling Patring sa amin. "Ayan ma, bumayag ka na para kahit papano makatulong ako sa inyo ni Papa," wika ko sa mama ko. "Payagan mo na kumare, dahil sabi ng pinsan ko, mabait daw ang amo niya at libre lahat. May nakuha na daw silang yaya, kaso hindi pwede. Buntis kasi." Udyok ni Aling Patring na may kasamang chismis sa mama ko. "O sige, dahil malaki ka na, ikaw na magdesisyon sa buhay mo, Laida. Basta mag-iingat ka doon kung sakaling andun ka na," wika ng mama ko. Setyembre 25 ay lumuwas na ako ng Maynila. Paglapag ko ng NAIA, may isang matipunong lalaki ang nakabarong ang lumapit sa akin. "Ikaw ba si Laida?" tanong niya sa akin. "Opo, ako nga po," tugon ko sa kanya. "Huwag ka na magpo sa akin. Ako nga pala si Ramon, driver ng amo natin. Ako ang susundo sa'yo," wika ni Ramon. Habang nasa sasakyan na kami, Ramon, matagal ka na bang driver ng magiging amo ko?" tanong ko kay Ramon. "Matagal na din, 3 years na. Huwag kang kabahan na, mabait ang amo natin. Basta sumunod ka lang sa mga gusto at utos nila," tugon ni Ramon sa akin. Makalipas ang 45 minuto na biyahe, ay narating na namin ang subdivision. Grabe, Kap, nalula ako sa malalaking bahay sa subdivision na yon. Totoo nga, Kap Carl, mayaman ang pamilya ng pagsisilbihan ko. Malaking bahay at malawak na bakuran. May mga magagarang sasakyan pa at swimming pool. "Oh, dito na tayo," wika ni Ramon. Sinalubong kami ni Aling Melda, isang mayordomo sa bahay na yon. "Aling Melda, ito na po si Laida," wika ni Ramon kay Aling Melda. Ilang taon ka na, iha?" tanong ni Aling Melda sa akin. 19 po, ma'am," tugon ko sa kanya. "Nako, wag mo na akong tawagin, ma'am. Pareho lang tayo dito nangangamuhan. Kaso ako ang mayordomo sa bahay na ito," wika ni Aling Melda. "Nga pala, lahat ng utos ng pinagbabawal ay dapat sundin," dagdag pa ni Aling Melda. "Opo, Aling Melda," tugon ko naman sa kanya. "Ito ang aalagaan mo, si Ezekiel. 2 taon pa lang ito. Wala kang gagawin kundi aalagaan lang siya. Bawal siya ilabas sa bahay pag mainit. Bawal din siyang pakainin ng kung ano-ano. At bawal ka din pumasok sa silid niya
At dapat, pagdating ng alas 6 ng hapon, ay dapat ibigay mo na siya sa akin para maipasok ko na siya sa kanyang silid. At ayoko sa lahat, yung tanong ng tanong, maliwanag, wika ni Aling Melda. At dahil sa sinabi niya na ayaw niya sa mga taong tanong ng tanong, kaya sumagot na lang ako ng opo. Kaya Kap Carl, dapat bago mag 7 a.m. ay nakapag-ayos na ako. Kasi iaabot na ni Aling Melda ang alaga ko at ibabalik ko naman sa kanya bago mag 6 p.m. Magtatatlong buwan na ako pagiging yaya ni Ezekiel. Kaya nagpagpasyan ko na magpaalam. Aling Melda, pwede ba kami dun sa garden? Ikot-ikot ko lang sana si Ezekiel. Wika ko kay Aling Melda. Sige, basta pag alam mong maaraw na, bumalik na kayo dito sa loob ng mansion ha? Dahil allergy ang bata sa init. Paalala ni Aling Melda. Habang nasa hardin na kami, biglang lumapit si Mang Ingo, isang magbabalot. Siya lang ang pinapapasok sa subdivision na yon para maglako ng balot. Bale, pag naglalako siya ng balot, umaga, bandang 6 to 7 a.m. Dahil sa may order sa kanya, kaya sinasabay niya natin ang paglalako. Laida, ilang balot sa'yo? Wika niya sa akin. 2 lang sa akin, Mang Ingo. Pakibalot na lang. Pati asin na din. Mang Ingo, ayoko ng suka ah. Tugon ko sa kanya. Dahil 3 na lang to, libre ko na sa'yo yung isa. Wika niya. Naku, salamat Mang Ingo ah. Wika ko sa kanya. Nang inabot na ni Mang Ingo, ang nakabalot na balot at asin, ay bigla akong kinagat sa balikat ni Ezekiel. Aray ko! Pulyaw ko. Oh, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Mang Ingo sa akin. Kinagat ako ng alaga ko eh. Wika ko naman kay Mang Ingo. Nung inabot ni Mang Ingo ang binili ko, Laida, mag-iingat ka sa batang yan. Wika niya sa akin at agad siyang umalis. Kinagabihan, habang naliligo na ako, napansin kong balikat ko. May hulmang, hindi lang hulmang kagat ng bata, Kap, kundi parang kagat ng hayop na maliit. May 4 na markang ipin. Kung natiin siguro yun, baka nabutas na ang balikat ko. Kinabukasan, habang nasa sala kami, may napansin akong dugo sa damit ng alaga ko. Dahil sa takot ko, agad ako napatakbo kay Aling Melda. Aling Melda, ang damit ni Ezekiel may dugo. Kabado kong sumpong kay Aling Melda. Akin na nga ang bata. Wika ni Aling Melda. Ah, ito ba? Oo, dugo yan. Kasi kanina bago ko inabot si Ezekiel sa'yo, nakalimutan kong naghiwa pala ako ng karne. Pautal-utal na sagot ni Aling Melda. Habang nagtatanghalian kami ng mga kasambahay at driver, ay nakausap ko si Mare, isang kasambahay. Mare, nakailang yaya na ba si Ezekiel? Tanong ko sa kanya. Sa pagkakaalam ko, pang-4 ka na? Wika ni Mare sa akin. Bakit parang ang daming umaalis na yaya ni Ezekiel? Tanong ko ulit sa kanya. Sa pagkakaalam ko kasi, pumapasok sila sa silid ni Ezekiel. Diba nga, yun ang pinagbabawal ni Aling Melda at ng amo natin. Tugon niya sa akin. Ano kaya mayroon sa silid ni Ezekiel para pagbawalan nila ang yaya ni Ezekiel? Wika ako. Huwag ka nang tanong ng tanong. Kung ayaw mo mapaalis sa trabaho, swerte na tayo.
dahil malaki sahod natin at libre pang lahat. Wika ni Marie sa akin. Kinabukasan, medyo na-late yung pag-abot ko ng bata kay Aling Melda at nagalit ito. Naku Laida, sabi ko sa'yo di ba? Bago mag alas 6 dapat inaabot mo na sa akin ng bata. Bulyaw ni Aling Melda sa akin. Sorry po Aling Melda, medyo napasarap lang po yung tambay ko sa balkonahe. Wika ko sa matanda. Nung inabot ko na ang bata, ay dali-daling pumasok si Aling Melda sa silid. Habang papasok si Aling Melda sa silid, laking kilabot ko na makita ang mukha ng bata Kapkarl. Naging kulubot ito at namumula yung mata. Inusot-usot ko ang mga mata ko, kaso nakapasok na sila sa silid. Di ako sigurado Kap sa nakita ko o baka namalikmata lang ako. Kinabukasan, tumawag ang nanay ko. Anak, ang itay mo, wika ni inay habang umiiyak. Inay, bakit? Ano nangyari? Tanong ko habang kabado. Yung itay mo, wala na. Nadisgrasya siya sa trabaho niya. Nakuryente siya anak. Wika ng nanay ko. Agad-agad ako nagpaalam kay Aling Melda at sa amo namin. At saka naman ako piniyagan. Binigyan ako ng 50,000 ng amo ko maliban pa sa sahod ko. Tulong niya daw sa pamilya ko. Habang nag-aayos na ako, Laida, di ka maatid ni Ramon dahil may importanteng lakad si Madama, wika ni Aling Melda. Okay lang po Aling Melda, kaya ko naman po pumunta ng bus terminal, wika ko habang umiiyak. Sige na, gumayak ka na, baka iwan ka ng bus, wika ni Aling Melda. Habang palabas na ako ng subdivision, Oh Laida, saan ka pa roon? Wika ni Mang Ingo. Pauwi sa amin Mang Ingo. Yung itay kasi namatay. Nakuryente daw. Wika ko habang tumutulo ang luha. Naku, iha, condolence. Halika na, itid kita doon sa sakayan. Alok ni Mang Ingo. Habang naglalakad kami, Buti, pinayagan ka. Wika niya. Opo, sinabi ko naman kasi ang dahilan kung bakit ako uwi. Tugon ko sa kanya. Pero iha, kung ako sa'yo, pag tinawagan ka ulit para mag-alaga ng bata, dapat mo siguro tanggihan na. Wika ni Mang Ingo. Bakit naman po? Tanong ko sa kanya. At bumulong siya sa akin. Ang batang inaalagaan mo ay isang impakto, isang tiyanak, wika niya. Bigla na lang ako natawa. Joke ba yun Mang Ingo? Wika ako habang napapangiti. Hindi ako nagbibiro. Isa sa mga anak ng kaibigan ko ang naging yaya ng bata na yan. May nakwento ang anak niya bago ito nawala. Wika ng matanda. Ano po? Bakit nawala? Kasi sabi ni Maring nakasambahay doon, pinapalayas daw ang mga yaya dahil matitigas ang ulo. Wika ko kay Mang Ingo. Hindi dahil doon. Dahil natuklasan nila kung ano talaga ang batang yun. Nung pumasok daw ang anak ng kaibigan ko sa silid ng bata, nakita niya. Nagngangat-ngat ito ng kamay ng tao. Dahil sa takot, bigla itong napasigaw at tumakbo sa silid niya at agad tumawag sa ama nito na kaibigan ko. Kinabukasan, di na nakita ang anak niya at inilabas sa report ng mga pulis. Nagtanan ito at hanggang ngayon
di pa nakikita ang yaya ng bata. Hanggang sa pinalitan mo na. Naalala mo nung binigyan kita ng balot na may kasamang asin? Doon ko napatunayan na ang batang yun ay tiyanak dahil takot ito sa asin. Kaya kanya kinagat dahil ayaw niyang tanggapin mo yung balot na may kasamang asin. Ganun din ginawa niya sa anak ng kaibigan ko. Mahilig din kasi yun sa balot na may asin. Bago sila pumasok sa mansyon, nakita ko ang bata na hawak-hawak niya ay nagbago ang anyo. Naging kulubot ang muka at namumulang mga mata. Kwento niya sa akin. Hindi ko na nakwento ang nakita ko rin nakaraang gabi dahil may dumating na tricycle sa may guard house. O iha, ayan na, may tricycle na. Mag-iingat ka ha at magpasalamat ka sa may kapal na nakauwi ka pa. Paalala ni Mang Ingo sa akin. Maraming salamat po Mang Ingo, wika ko. Habang papaalis na ang sinasakyan kong tricycle, ay sumigaw ito. Huwag ka nang babalik iha ha. At ngumiti lang ako. Habang pauwi na ako, napagdugtong-dugtong ko ang kwento ni Mang Ingo at karanasan ko sa batang si Ezekiel. Minsan, sa buhay, hindi talaga natin kilala ang mga taong nakakasalamuha natin. Kung ito ba ay mabuti o masama. Ulit, ako po si Lyra from Bacolod at ito ang horror story ko.